Assalamualaikum sa inyong lahat. Naway ang kapayapaan ay mapasa ating lahat. Ang paksa po na aking ibabahagi sa araw na ito ay patungkol po dito sa Islam, na maraming mga tao nagtatanong ano po ba itong Islam. Ito po ay salitang Arabic na nangangahulugan sa ating wika na kapayapaan. So literal na kahulugan niya kapayapaan. Nanggaling ito sa salita na salam, na ibig sabihin kapayapaan. At ang pautos na kahulugan nito ay ang pagsuko, pagsunod, pagtalima sa nag-iisang Diyos na kilala siya sa pangalan niya na Allah. Nga siya ring itinuro ng kanyang mga isinugong propeta. Tayo po ay inuutusan na sumamba lang, kumikilala tayo na nag-iisa ang Diyos, pero iba naman yung kinikilalang Diyos. Pero ang tinatag ng Islam, inaanyayahan ang mga tao, ipinaalam ito sa kanila na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, na siyang sinamba ng lahat-lahat ng mga propeta. Sino po ba ang pinakamalapit na mga tao na pwede nating mapagtanungan patungkol sa Allah? Di po ba dito sa Middle East? Di po ba dito sa gitnang silangan na dito nangyari yung kasaysayan ng mga propeta? At nandito rin yung mga tao na pinakamalapit sila yung mga tao na nakakaalam sa kanilang kasaysayan. Di po ba tayo mga Pilipino, kung magtatanong sa atin yung mga dayuhan na papasok sa ating bansa, dapat alam din natin ang kasaysayan ng ating bansa, lalo sa Islam. Kung kailan ba dumating ang Islam sa ating bansa, sino po ba ang nagpapalaganap ng panampalatayang ito sa ating bansa? So tayo yung mga tao na nauna dapat na magbigay sa kanila ng impormasyon, ng tamang kaalaman. So dito sa gitnang silangan, sila po yung mga tao na dapat nating tanungin kung sino yung mga propeta na dumating sa kanila at ano ang itinuro ng mga propeta na dumating sa kanila. Kaya nga, sa bidyong ito, ipapaalam po namin sa ating mga kababayan ang patungkol sa Islam. Kung di kami nakarating dito sa lugar na ito, hindi rin namin malalaman ito. Dahil matagal na panahon na medyo dahil sa pananakop nga ng mga dayuhan sa ating bansa, nawawala yung tinatag na impormasyon na tama patungkol sa Islam. Dahil yun nga na nasakop ng ang ating bansa, at ang panampalataya ng mga dayuhan na sumakop sa atin, yun ang umiiral na panampalataya sa Luzon at sa Visayas, maliban sa Mindanao. Dahil hindi naman nasakop lahat ng mga Kastila yung tinatag na kabuuan ng ating bansa, na tinatawag ito dati na Maharlika. Di ba? So, pinalitan nila na yung ating tinatag na paniniwala, yung panampalataya natin, pati yung pangalan ng ating bansa, pinalitan rin nila. Mula sa tinatawag na pangalan na Maharlika, tinawag nila ito na Philippines, bilang paparangal nila sa kanilang hari na si King Philip. At ang mga tao na nasakop nila, tinatawag nila na mga Filipino. Mga naalipin ni Felipe sa panahon na pananakop nila. Okay? So, yan po yung tinatawag na karamihan ng mga tao dito ay alam nila ang kasaysayan ng ating bansa. Alam nila kasaysayan ng kanilang bansa, at alam rin nila yung kasaysayan ng ating bansa. Dahil sino po ba ang dumating sa ating bansa? Arabo po.
Arabo ang dumating sa ating bansa at siya po si Sharif Makdum o tinatawag na Sheikh Makdum. Siya po ang tinatawag na nakarating sa ating bansa na kung saan yan po ang Islam ang kanyang ipinaparating sa ating bansa. Kaya naman, yan ang panampalataya na kinamulatan ng ating mga ninuno. Kinamulatan na panampalataya. Inagaw lang ito dahil sa pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Kaya naman, kailangan sa mga tao na nakatira sa ating bansa, bansang Pilipinas, ay kailangan niya ng kaalaman patungkol sa Islam ng kung saan ito yung panampalataya na kung saan inagaw sa atin ng mga dayuhan at ito yung panampalataya na nagtuturo sa atin na tayo'y maniwala sa nag-iisang Diyos at sinasabi na ang pangalan niya si Allah at siya ang narapat lamang na sambahin. Kaya siya ang tinuturo ng lahat ng kanyang mga sinugong propeta. Madalit sabi, tayo ay nangangailangan ng tamang kaalaman na maggabay sa atin sa tamang paniniwala, sa tinatawag na tamang mga gawain na dapat nating gawin, katulad ng iniutos ng ating tagapaglikha sa kanyang mga sinugong propeta at sino mang sumunod sa kanila. Dahil sino man ang hindi maniwala sa nag-iisang Diyos na yan at hindi rin maniwala sa kanyang mga sinugong propeta, ay wala silang magiging lugar sa tinatawag na paraiso. Hindi sila papasukin sa paraiso. Mismo ang ating tagapaglikha nagsabi sa kanya mga isinugong propeta at sa mga ipinababa niya na mga kasulatan na sino man o may yushrik billah, sino man yung maglalagay pa ng katambal, maniwala pa ba ng iba na kikilalanin niya Diyos maliban sa Allah, faqad harramallahu alayhi al-jannah, katalagang ipinagbabawal sa kanya ng Allah ang pagpasok sa paraiso. Wa ma'wahun nar, at ang magiging tirahan niya ay ang apoy ng impyerno. Di po ba napaka panganib, napakadelikado na kapag ang nasunod natin na paniniwala ay paniniwala na kung saan itinuro lang sa atin ng mga dayuhan na walang tinatawag na basihan patungkol sa itinuro ng mga propeta na sinugo ng ating daking lumikha at hindi rin nababatay sa kung sino ang sambahin. Dahil ang pinapasamba ng ibang mga pananampalataya ay ang ibang kinikilala nila na Diyos, na kung saan sinasabi pa nila na yung mga sinugo niya na yun ay nagiging Diyos pa nga eh. Yun pa yung tinatawag na sasambahin. At yung iba, ginawa lang tagapamagitan, na kung saan ang ating tagapaglikha hindi na kailangan ng tagapamagitan. Walang sino man na mamamagitan sa pagsamba natin sa ating tagapaglikha. Mula sa kanyang mga nilikha, walang sino man mamamagitan na kung saan ipapadaan mo sa kanya bago pa sa Diyos na mismong narapat na sambahin. Tinatawag po yan na uri ng kasalanan, shirk sa wikang Arabic. Ibig sabihin, pagtatambal, na kung saan ipinagbabawal po yan ng ating daking lumikha. Ipinagbabawal po yan ng Allah na maglagay ka ng katambal sa pagsamba mo sa Kanya. Yung meron ka pang iba bang kikilalanin na Diyos o kaya iba pang kilalanin na sasambahin, yun po yung tinatawag na pagtatambal. Kaya napakadelikado, mga mahal na tagapakinig o kaya mga kapatid sa panampalataya. Ang panampalataya ay makukuha natin ang tunay na panampalataya mula sa ating tagapaglikha, kung ano ang sinabi niya at ano ang sinabi ng kanyang mga isinugong propeta. Dahil hindi po pwede magkakasalungatan ang ating tagapaglikha at ang kanyang mga propeta.
kung sino ang sasambahin. Kailanman wala siyang inuutos sa atin na sambahin ninyo yung mga isinugo ko. Walang ganun na utos. Wala siyang utos na sambahin ninyo yung mga isinugo ko na propeta. Ang kanyang utos, siya lang ang sasambahin. Sa mga propeta na isinugo niya, yan ang utos niya. Nasabi niya sa kanyang kasulatan, walakad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ibig sabihin, talagang siya ay nagpapadala ng kanyang mga sugo sa bawat nasyon, sa bawat mga pamayanan na naghahayag itong kanyang mga sinugo, sambahin lang ninyo ang Allah at iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pagsamba sa iba, bukod pa kay Allah. Kaya ganun ka importante ang tinatawag na pagkilala natin sa Kanya at pagsamba na wala ng ibang sasambahin kundi siya lang. Kaya mga mahal na mga tagapakinig, mga nanood, ito po isang napaka mahalaga na mensahe na malaman natin kung ano bang Islam. Ang panampalataya nagmula sa ating daking lumikha. Itong titag na Islam. Mismo siya ang nagsabi sa kanyang maluwalhating Quran. Itong ipinahayag niya na kasulatan sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang kapayapaan, ang biyaya at awa ng Allah. Binanggit niya sa banal na Quran. Sabi doon sa chapter 3 verse 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Katotohanan, sabi niya, ang panampalataya, yung relihiyon, yung way of life, yung din kasi sa Arabic, ito yung kumpletong panuntunan ng buhay, kaparaanan ng buhay. Hindi lang yung tinatawag na pagdarasal. Yung din ay complete way of life, kumpletong panuntunan ng buhay. Kaya sabi niya, inna din. Yung din na sinasabi niya, yung relihiyon, yung tinatawag na panampalataya, yung tinatawag na way of life, itong kumpletong panuntunan ng buhay sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba, al-Islam. Ang ibig sabihin ng al-Islam, itong tinatawag na kumpletong pagsuko, pagsunod at pagtalima sa kanyang tinatawag na kalooban. Kung anong kanyang ipinag-utos, sundin po natin. Kung anong kanyang pinagbabawal, iwasan po natin. Yan ay lahat makakabuti sa atin at yan ay makapagbigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kung marunong lang tayo na sumunod at umiwas sa kanyang pinagbabawal, safe po tayo, ligtas po tayo. Kaya ang panampalataya na ito ay napakahalaga. Huwag po tayong makinig sa mga tinatawag na mga naninira sa Islam na kailanman hindi nag-aaral. Ang tamang kaalaman ay makukuha natin sa kanyang mga isinugong propeta at sa kasulatan na kanyang ipinababa sa kanyang mga isinugong propeta. At ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya ang kapayapaan at pagbiyaya ng Allah. At ang pinakahuling kapahayagan din, yung kasulatan na ibinaba niya ay ang Al-Quran. Ito po yung tinatawag na ang babasahin o kaya yung nire-recite. Kaya ang original ito talagang nire-recite talaga siya. Ibig sabihin yung babasahin mo palagi sa iyong tinatawag na pagsagawa ng iyong pagdarasal para maalala mo palagi siya. Maalala mo palagi ang Allah sa iyong tinatawag na pagdarasal. Kaya sa mga unang binabanggit dito, yung unang tinatawag na kabanata, yung tinatawag na surah, unang kabanata sa banal na Quran, sinasabi po dito, Bismillahirrahmanirrahim. Ibig sabihin, sa ngalan ni Allah. Sa ngalan ng Allah, na siya ang pinakamapagmahal, pinakamahabagin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay para lang sa Allah na siyang Rabbil Alamin.
Siya ang tinatag na Rabb, siya ang tinatag na tagapaglikha, tagapagtustos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya papuri, pasalamat sa Kanya. Ar-Rahman Ar-Rahim, na siyang pinakamapagmahal, ang pinakamahabagin. Maliki Yawmiddin, siya ang Malik, siya ang owner, siya ang ruler, siya ang tinatag na tagapamahala, siya ang tinatag na hari. Maliki Yawmiddin, siya ang pinaka may-ari sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Kaya walang sino mang maghuhukom sa araw ng paghuhukom kundi siya lang. Siya lang tanging tagapaglikha at magbibigay ng makatarungang hukom sa araw ng paghuhukom. Kaya naman siya ang tinatag na palaging buhay, kailanman hindi mamamatay. Huwag po tayong maniwala na ang Diyos ay mamamatay. Dahil tayo po ay failure. Ibig sabihin tayo ay napakalaking tinatag na pagkalugi kung tayo ay maniniwala na ang Diyos ay mamatay. So binigyan tayo ng tinatag na doctrination, ng doktrina na yung Diyos pala ay kayang mamamatay o may tinatag na kamatayan. Hindi po pwede yun. So, yung nag-iisang Diyos na yan, na siyang may-ari ng lahat, tapos siya yung tinatag na walang kamatayan, tapos papatayin mo, hindi pwede, di ba? So, walang tinatawag na anumang dahilan na mamamatay siya. Dahil suntok po sa buwan. Ibig sabihin, malayong mangyayari yung ganun na kuan, na ang Diyos ay mamamatay, hindi po pwede po yun. Siya yung tinatag na eternal. Hindi makakarating, hindi makakaabot sa Kanya yung tinatag na kamatayan. Ni yung antok, yung pagtulog, hindi makakaabot sa Kanya. Ni kurot mo, hindi makakarating sa Kanya. Hindi mo maaabot siya ng anumang tinatag na kapahamakan. Kaya kapag kilala mo ang iyong tagapaglikha, makilala mo siyang lubusan, malayo ka sa anumang tinatawag na yung tinatawag na pagkaligaw sa mga doktrina ng mga taong nang liligaw ng kanyang kapwa. Kaya kailangan nating makilala ang ating tagapaglikha na siya si Allah. Kapag manalangin ka sa Kanya, O Allah, Ya Allah, tulungan mo ako. Ya Allah, patawarin mo ako. Ya Allah, O Allah, ibilang mo ako sa iyong mga mabuting mga alipin, mabuting mga lingkod. Kaya ang kanyang mga propeta, kapag sila ay nagdarasal, isang pamaraan lang. Isa sa mga posisyon na kanilang ginagawa na inutos ng Allah ay yung pagpapatirapa. Pagpapatirapa. Kung yung mga propeta niya, mga sinugo niya ay nagpapatirapa, itanong mo sa iyong sarili, bakit hindi ka kabilang sa mga nagpapatirapa? Mas mainam ka ba sa kanyang mga propeta na sinugo? Hindi, di po ba? Kaya nga pinili niya yung kanyang mga propeta dahil sila yung nakakahigit sa mga tinatawag na pagsunod. Hindi tayo nakakahigit sa kanyang mga propeta. Kung ayaw mong magpatirapa, nangangahulugan na ayaw mong sumunod. Utos niya yan. Nidanggit niya sa kanyang kasulatan. Nasabi doon, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga naniniwala, o kayong mga nanampalataya, o kayong mga naniniwala sa iyong tagapaglikha. Irka'u, ibig sabihin, magsipagyuko kayo. Wasjudu, at magsipagpatirapa kayo. Wa'budu rabbakum, at sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Waf'alul khair, at gumawa kayo ng mabubuti na mga gawain na pinag-uutos ko sa inyo. Upang kayo ay kahabagan. Upang kayo ay kahabagan. Kailangan nating kumilos, kailangan nating sumunod. Dahil gusto natin ng paraiso. Gusto natin sa kabilang buhay ay ibilang tayo niya sa mga
makakapasok sa paraiso dahil kay katotohanan na hindi magkatulad, sabi niya, ang mga taong papasok ng paraiso at yung mga taong papasok ng impyerno. Kailanman hindi yan magkatulad. Nangahulugan na ang kanyang mga isinung propeta, sila ay tinatawag na mga daan. Paano natin masunod? Paano natin sundin ang ating tagapaglikha sa mga ipinag-utos niya? Kaya sila ang nangunguna na gumawa ng mabuti, lalo na sa pagdarasal. At alam natin na hindi sila magkakaiba sa pamaraan ng pagdarasal. Iisa lang ang kanilang pamaraan ng pagdarasal. Pagtayo, pagyuko, pagpapatirapa, ganyan po ang mga posisyon. At kanilang pinupuri, dinadakila, niluluwalhati ang nag-iisang Diyos na yan na si Allah. Kaya halina po tayo, halina kayo sa panampalataya ng mga propeta, panampalataya nagmula sa Allah, ang Islam. Dahil siya mismo ang nagsabi sa kanyang banal na Quran, sinabi niya sa banal na Quran, na hindi niya kailanman tatanggapin ang tinatawag na ibang panampalataya na pipiliin mo maliban sa Islam. Sabi niya sa chapter 3, verse 85 sa banal na Quran, sabi niya, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang ibig sabihin po nun, sino man ang maghangad o mamili pa ng ibang titag na relihiyon, yung way of life, yung kaparaanan ng buhay na tinatawag na panampalataya. Sino man ang pumili ng ibang tinag na relihiyon, kailanman hindi niya tatanggapin. Falan yuqbala minhu. Hindi niya tatanggapin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. At sa kabilang buhay ay mapabilang siya sa mga talunan. Mapabilang siya sa mga talunan. Ano yung mga talunan? Yung mga taong itatapon sa impyerno. Mga talunan. Malayo sa biyaya, malayo sa tindag na awa ng Allah. Dahil sila yung mga tumanggi na maniwala. Sila yung ayaw nilang yung katotohanan. Ayaw rin nilang makinig. Binigyan naman sila ng pandinig pero ayaw na makinig. Binigyan sila ng mga paningin, ayaw nilang tumingin sa mga katibayan. Kaya ang Islam, ito yung panampalataya na nagmula sa Allah at ito rin yung panampalataya na ito lang tatanggapin niya at ang iba ay hindi. Bakit? Bakit siya mag-uutos ng ibang mga panampalataya? Nag-iisa siya at isang panampalataya lang ang kanyang tatanggapin. Yung inuutos niya na dapat na ito ang gawin. Kaya ang kanyang lahat ng propeta, ang mensahe nila lahat, La ilaha illallah. Ang ibig sabihin ng La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Yan ang mensahe nilang lahat. Kaya pinatutuhanan niya ng Allah na ang kanyang mga propetang sinugo ay inihahayag na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Na ipinagbabawal niya ang pagsamba sa iba bukod sa Kanya. Naway nakapagbigay ako sa inyo ng kaalaman sa videong ito at naway magkasama-sama tayo sa tinatawag na paraiso na sa Arabic, Al-Jannah. Yung tinatawag na Al-Jannah sa ating lingwahe, paraiso. Na kung saan inihanda yan ng Allah sa mga taong nananampalataya sa Kanya, sumusunod at sumusuko, tumatalima sa Kanya mga kautusan, at umiiwas sa Kanya ipinagbabawal. Na ang pinakaunang ipinagbabawal niya ay yung sumamba ka sa iba, bukod pa sa Kanya. Kaya yan ang tandaan natin. Ito po ay bilang pagsunod sa lahat ng mga sinugong propeta, maghahayag na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at na iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag po nating sambahin yung kanyang mga isinugo na propeta. At kabilang doon sa mga isinugo niya ay si Isa bin Maryam. Sa ating salita, tinatranslate ng mga translator, si Jesus, anak ni Maria.
kabilang po siya sa mga sinugo. Kaya siya po ay nagdarasal, siya po ay nag-ayuno, katulad din ng mga propetang nauna sa kanya. Kasi yun ay tanda ng pagsunod nila. Kaya naman, iiwan ko sa inyo ang mapayapang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, ang tinatawag na habag at biyaya ng Allah at sa sino man na sumunod sa tamang gabay.